Meron tayong gagawin ngayon araw mga bro, isang Honda Wave 100 po ito. So, na-stock na ayun na umandar. So, dito pala tayo sa, ano barangay ito tayo? Barangay Bayog. Barangay Bayog ng Los Baños, Laguna. Lumagpas pa ako kanina. Francis Subdivision. Oo nga, St. Francis Subdivision ito mga bro. Bago dumating yung school. Ang layo nandun. Doon, lumiko pa ako doon sa dulo. Ito ka pa naman. Diyan ako yung bundok doon. Pero dito ako Santo Domingo lumusot kasi yun ang turo sa akin bro eh. Santo Domingo, ang bahay namin sa Santo Domingo, doon sa pagbaba mo ng tulay, yung kanto doon merong yung patola ng Bayog. Yung bato. Bago mga gulong mga bro. So check muna natin, kalasin natin itong mga bro kasi madali lang din naman ito. Lilinisan natin, tapos i-check natin yung ito, lumabas yung mga wiring. So yung mga mahilig pala mga bro sa ganitong video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong panibagong videos na mga i-upload. Tanggalin muna natin itong mga bro mga pairings niya kasi ang sabi dito ni bro yung kausap ko ay nagdadrop yung kuryente. Ayun nga, natuluyan, wala na siyang power ngayon. Wala kasing gumagamit. Isang taon na walang gumagamit. Pero hindi pa na. Ito bro, nakapuli bininan gasket mo. Ibig sabihin, kinalas na nga ito. Hindi ito stock. Ayan tanggal. Bago. Tapos sabi ni bro, yung drain nito, ayun, naka-retread na nga. Ayan hindi na siya pinalaki. Pero wala naman tagas. Okay wala naman tagas. Segunda ito. Dami na rin pinalitan pala eh. Okay, kalasin muna natin. Dali lang naman to eh. Yan, so update tayo mga bro. Bali, kinalas na natin. So meron pala dito mini driving light. So meron tayong dalawang relay. So ayusin na lang natin tong ibang wirings dito. Tapos itong wire na to ayusin natin to. So kalasin din natin itong mga bro itong cover dito para ma-check natin yung para ma-check natin yung rectifier niya kasi sabi ni bro yung may-ari ay na full wave na daw ito. So check din natin kung talagang na full wave siya. Tapos patay na kasi yung battery mga bro pero may dala naman akong charger. So charge muna natin to para ma-booster natin kasi yung battery natin wala nang 2 volts eh. Check natin on. Ayan, so check natin 2.3 volts. So pagka ganyan wala na po talaga yan. Ayan bro, so bali natanggal na po natin yung fairings. So meron na tayong nakita dito mga brong problema. Ayan So, anong nangyari dito ay yung itim hindi nalagyan ng supply. Dapat mayroon po yan na accessory wire. Ayusin natin yung wiring nito mga bro. Madali lang. Yun lang naman yung mali. Problema dyan mga bro. Dahil sa ganyan, nadali yung battery natin. Ayaw na mag-check ng battery. So, ayusin lang natin to. Madali lang to mga bro. So, ang function kasi nito, ganito. Tanggalin muna natin. Yung lihuwa natin mga bro na rectifier, meron lilimang wire yan. Yung pula, positive yan. Papunta ng battery. Tapos yung dilaw, galing na rectifier. Yung green, negative. Yung itim, accessory wire. Yung puti, galing ng stator. Puti tsaka dilaw galing ng stator. So dito, yung nilagay sa socket, nung nilagay sa socket dito, walang accessory wire. Kaya mag-overcharge yung battery. Sira talaga ang battery niyan mga bro. Pagka ganyan. So ayusin na lang natin to para makita ni bro yung may-ari na ito yung isa sa problema. Kaya nagkaganito. Agoy. Ito na yun mga bro yung update yung ginawa natin. Bro, ganito po yung connection niya. Ibali yung itim tsaka pula pinagsama ko na. Pero kung may wire kayo, pwede naman yung itim ikabit nyo sa accessory wire. Tapos yung dilaw tsaka yung puti, yun yung papunta dito sa stator. Okay? So ngayon, bago natin tipan, i-check lang natin mga bro kung
functional ba yung full wave or kung tama ba yung full wave. Paano ba mag-check nito mga bro? Kapag ka naka full wave. So gamit kayo ng tester or test light. Kabit nyo lang to sa body ground. So dahil nga naka-floated na ito mga bro, itong dulo ng stator tsaka dulo dapat hindi yan iilaw kapag ka naka body ground yung test light. Ulitin natin. Pag kinik nyo, pagka umilaw yan, ibig sabihin mali yung full wave or sira na yung stator. Yan, hindi naman siya umilaw. Okay, tama naman siya. Tapos, itong kabila, dapat ganun din. Hindi rin dapat siya iilaw. Wala. Yan. Tama naman. Hindi umilaw. Ngayon, pag dito natin kinabit yung test light at sa kabila, kung hindi siya umilaw kanina, dapat ngayon umilaw siya. Yan, umilaw naman. Pero parang mahina. Yan o. Parang medyo mahina mga bro yung ilaw niya, no? So, kabit muna natin dito. Yan, kabit muna natin dito. Tapos, subukan natin palabasin yung kuryente. Kasi mga bro, gagaya niya, walang battery. Wala ring rectifier. Aandar pa rin ang motor. Kahit walang ganyan. Kasi, ang CDI natin, AC drive po yan. So, hindi niya kailangan na may stator. Ang trabaho lang nito mga bro, para i-charge yung battery. Para dun sa mga load natin. Halimbawa, meron kayong ilaw, may headlight, may tail light. Kailangan nyo to para umilaw yung mga ilaw nyo. Pero hindi niya kailangan to para umandar yung battery nyo. Kaso nga, ayusin pa natin yung yung ignition system. Ito yun, oh. Pag nakakita kayo dito sa wave 100 ng itim na may straight na pula, yan yung primary coil papunta ng CDI po yan. So, ikabit ko lang muna to. Pansin na kayo mga bro. Wala tayong taga-video kaya ano lang. Putol-putol po yung video natin. Ito, ginawa ko lang yung video para dun sa may-ari kasi nasa ibang bansa yung may-ari nito para alam niya yung ginagawa natin. Yan bro, so bali tapos na tayo dun sa may likod. Yung nakita nyo, wala na mga wirings dito. Dito naman tayo sa harap. Dito mga bro, meron na naman akong nakitang sablay dito. Okay, tama naman yung mini driving light, may relay. Ayan, so may relay siya. Ang problema sa relay natin, dapat mga bro, kung maglalagay kayo ng relay sa mini driving light, yung 30, dapat laging sa positive ng battery yan. Dapat laging sa positive ng battery. Inulit lang, ano. Ito, yung, ano, kahit hindi ko kasi tingnan mga bro, ayan o. Yung pula, yan yung 30. 86, 85 yung dalawang dilaw. Yung green, yan yung output, tsaka yung blue yung output. Ito yung papunta ng ilaw. Ngayon, ang ginawa naman ng nag-wiring, yung pula, ito yun, yung pula. Ayan, yan yung pula. Bye-bye natin. Ayun, papunta dito sa accessory. Ay, sa pula din ng ano. Papunta dito sa pula ng... Oo. So, sablay pa rin yun mga bro. Ano? Kasi nagkakaroon tayo ng droppings dyan. So, dapat ito, nakarekta to mismo doon sa positive ng battery. Sablay na naman. Shortcut ba? Shortcut. Hay. Ay, kasi dito mga bro sa pula, marami na ditong ano, maliit na yung wear na yan. Mag-over ano na yan mga bro. Manginginit siya, tapos papunta ng rectifier pa ito. So marami siyang pagdadaanan, kaya nagkakaroon ng voltage drop talaga dito. So, balik ulit natin. Tatanggalin natin to dito. Magbukas tayo ng relay kasi dalawa yung ginamit. Isa lang yung gamitin natin para ano. Baka ano bro, ako abutin natin tayo na maghapon dito Oh, di ba? So, isin lang natin 'to mga bro. Ito mahaba yung ginamit na relay oh. Sablay. So, update na lang kita bro mamaya ano. Ibali tapusin ko muna to kasi dito na yung init, malapit na. Saglitin ko na to para matapos na tayo. Update tayo mga bro dito sa motor na Honda Wave 100. So, bali, tapos na po natin siyang gawin. Binalik ko na rin yung mga pairings. Hindi ko na lang binidyohan mga bro kasi mainit na. Ayan. So, tinanggal ko na yung voltmeter kasi wala na. Nasira na talaga yung voltmeter. Kahit direkta ko, hindi na siya gumagana kahit direkta sa battery. So, subukan natin mga bro. Kasi ang concern dito ng mayari ni bro, pagka inon nyo to, tapos pag zinig na light, yan, nagbiblink ang mga neutral, lalo pag naka-headlight, nagbiblink din yung mga headlight niya. Ayan, so medyo mainit lang mga bro kasi 12:49. Yan, mag-aalauna na pala. Okay, subukan natin. On. Yan, meron tayong neutral. Medyo maliwanag lang mga bro. Ayun, pero umiilaw po yan.
Meron na tayong starter. Yan. Sapa. Para makita ni bro yung itong motor niya. Yan. Diba, nag-i-start naman siya mga bro. Subukan natin yung sinasabi ni bro kung nag-bibling pa talaga to. Ayan o, nakalow. Yan, nakalow po yan. Ito yung high. Yan. Pag sinignalight natin, ayan o, wala nang reaction yan mga bro. So dati, nagre-react yung ilaw na yan. Halos nagbiblink din siya pag nag-signal light. Diba ngayon hindi na. Ganun yung sinasabi ko mga bro, proper wiring. Okay, hindi nag-aagawan baga. Yung linya, hindi siya nag-aagawan. So, buhayin pa natin yung mini driving light. 20 watts ito, na DSK. O, ayan o. Buhay yung dalawang mini driving light. Total o 40 watts. Buhay yung headlight, pero hindi pa rin siya nagbiblink. O. Ano, di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga bro, minsan yung nalulobat na battery, nagbi-blink, akala nyo grounded. Ang problema lang po noon, nagkakaroon siya ng voltage drop sa dami ng wire na kinakabit. Ito, papakita ko sa inyo dito. Buksan ko lang, patayin ko lang muna. Total, umaandar na rin naman. Patayin ko lang muna mga bro. Pakita ko sa inyo yung tinanggal natin dito ng mga wire. Ayan o, ito yung pinagtatanggal natin na wire. Tinanggal natin yung headlight naka-relay. Tapos yung ibang accessory naka-relay. Ayun, tinanggal ko. Ang daing wire kung tinanggal oh. Kaya, so ibig sabihin ito, wala naman talaga mga function. Ikinabit lang yung kuryente pumupunta pa dito. Kaya nag-aagaw-agawan sila. Ganun ang nangyari dito. Ayan. So, mayroon na rin itong mga bro bago natin iwan, pakita natin kay bro na kompleto yung kompleto yung neutral. Yan, nag-i-start to start. Meron siya mga brong madilim lang Meron tayong primera. Ayan, kita nyo naman. Segunda, tercera, kwarta, kompleto po Pati yung mga pati yung mga blink dito. Ayan. Kompleto yung yung mga indicator natin. Okay? Tapos kompleto rin yan yung yung passing, yung high. Yan, patayin ko yung high. Pasensya na kayo mga bro kasi mainit, hindi niya kita. Ayan Ayan. Buhay, patay. Hindi lang siya kita kasi nga maliwanag, pero kita naman siya kung tututukan nyo. Kita naman kung titingnan nyo talaga. So wala nang blink. Tapos na yung problema dito ni bro. Ayan, kasi ang mayari nito mga bro ay wala dito, nasa Croatia, nasa Europe, nasa ibang bansa. Pinasuyo lang sa atin kasi pinagawa na ito, ganun pa rin yung nangyari. Pinapansin ko naman, kita nyo naman yung wire kanina, mali yung full wave, mali rin yung kabit ng dalawang relay, kaya nagkaganon talaga siya. So ulitin natin, buhay ang headlight, buhay ang mini driving, kahit i-hazard natin, hindi na yan nagbi-blink naka-hazard, naka-mini driving, pero hindi nagbi-blink yung headlight. Ibig sabihin, stable ang kuryente kapag kaganyan. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe palagi mga bro.